Hi guys, so good evening, shoutout time tayo kay Yulicons28 at kay Maring Baby from Papa Monsi TV ng Bulacan. Gusto ko rin i-shoutout ang aking tita, si Tita Esti, at si Tita Oya, pati na rin po ang aking pinsan, si Ate Raquel. Hi guys, tapos gusto namin magpasalamat sa mga bagong subscriber namin. So may mga bagong subscriber po kami na may YouTube channel din po. Supportahan po natin sila. Si Nel Media TV at Sef and Live po ng Canada. Ipopost po namin dito yung channel nila. Salamat! God bless! Hi guys! Welcome to our vlog. Papunta ako ng site pero habang nagda-drive, naisipan kong mag-vlog to share yung aking career journey kasi merong isang subscriber na nag-request kung pwede ko daw i-share yung aking career journey. So I graduated with a degree in Electronics and Communication Engineering po, and after that ay nag-apply po ako sa Air Liquid as coordinator. So na-assign po ako sa Pasig branch. However, after a month po ay nag-resign ako kasi na-bored po ako sa trabaho na ginagawa ko doon. So naghanap po ulit ako ng work. I think nag-send po ako ng CV sa JobStreet and naghanap din ako ng work through newspaper until na nakita ko nga po yung isang advertisement ng isang company na they are looking for a cadet engineer. So nag-submit ako ng CV and then natawagan nila ako for interview, and then after nun ay na-hire po ako. So I started working as a cadet engineer sa isang local fire protection company sa Makati. And then hindi ko matandaan kung after ilang months or years bago ko naging systems engineer doon sa company na yon. So yung work ko doon is nag-start ako as estimator. So kapag meron kaming tender na bidding or tender request, ako yung uma-attend ng meeting and site inspection, and then i-quote ko yun or magpe-prepare ako ng quote and proposal letter, and then isasubmit namin sa client. And kapag na-award yung project, ako din yung magde-design, at kapag sinuwerte at busy yung aming drafter, ako na rin po ang gagawa ng drawing using AutoCAD. So wala akong naging problema nung time na yon. Yung company na yon is actually nasaksihan nila ang milestone ng aking buhay kasi nag-start ako doon as single hanggang sa nagkaasawa, hanggang sa nagkaanak. So nung nagkaroon na ako ng anak, doon na ako nagsimulang mahirapan sa trabaho. Nag-struggle ako sa pag-manage ng time ko sa trabaho at being a mom. Kasi nung time na rin na po iyon ay yun na rin yung start na lagi nila akong pinapadala out of town assignment dahil ako yung nagpo-program ng fire alarm panel, tapos nagte-testing and commissioning din ako dahil kailangan na-ensure ko na tama yung program at pati yung sequence of operation ng system na in-install namin sa site. And then during the handover din ng project ay nandun din po ako para naman mag-present at ituro sa in-house maintenance ng client namin kung paano nag-ooperate yung system na in-install namin at kung paano siya gamitin. So yun yung aking trabaho po sa Pinas. At dahil madalas ay or karamihan po ng aming kliyente ay
power plant. So mga nasa liblib po na lugar ng Pilipinas yon. So madalas po akong yun nga po, out of town. So madalas po akong wala sa bahay. So na-assign ako sa mga probinsya. And that time po is maliit pa si Miguel. Parang after a month ko po yatang nanganak ay bumalik na ako sa trabaho kasi kailangan na pong bumalik dahil nga po local fire protection company, maliit lang po yung kumpanya, konti lang po yung employee. So kailangan ko na po agad mag back to work. So 1 month pa lang po si Miguel, parang hinand over ko na siya sa aking mama, kaya po napakalaki ng aking utang na loob sa aking parents kasi talagang sila po ang tumulong sa amin ni Mark nung time na nagsisimula pa lang po kami. So si mama ang nag-alaga po sa aking mga anak mula pagka-baby, mula 1 month pa lang po siya na ang nagpupuyat sa gabi. Lahat ng milestone ng aking mga anak ay nasaksihan po ng aking mama. So, yun lang yung medyo sad part kasi hindi ko po nasaksihan yung milestone ng aking mga anak kasi busy po ako sa pagtatrabaho. So, naalala ko dahil madalas akong umiiyak dahil nga nalulungkot ako at nahihirapan ako sa yung pag-manage ng oras. Sinabi sa akin ng papa ko na kung gusto kong munang tumigil sa pagtatrabaho at mag full-time mom ay pwede naman kasi susuportahan naman nila kami financially. Kaso na-realize ko po guys na hindi naman sa habang panahon ay malakas yung aking parents o yung aking papa na masusuportahan kami financially, pati dun din kasi parang nagkaroon ako ng fear na baka mapag-iwanan ako or alam niyo yun, yung mahirapan ako ulit makahanap ng trabaho kasi syempre every year maraming gumagraduate sa atin, tapos natatakot din ako baka mag-start din ako as entry level, kaya pinursu ko pa rin magtrabaho. Parang yun nga lang po, pinili ko ang mag-continue magtrabaho isa sa mag full-time mom kasi naisip ko naman po na nandyan naman po ang aking mama para po alagaan ang aking mga anak, kaya kahit nagtatrabaho ako, panatag ang aking kalooban dahil ang naiiwan at nag-aalaga po sa aking mga anak ay ang mama ko po. So, yun po guys, parang nakapagtrabaho ako sa company na yun sa Pinas ng I think 7 or 8 years po ata bago ko nakapagtrabaho sa Singapore. Ang pagtatrabaho ko sa Singapore ay actually accidentally lang po yun kasi narinig ko lang yung aking mga ka-office mate, ang aking mga Mars na nagkukwentuhan sa pantry na meron pala silang application going to Singapore. Tapos sinabi ko sa isa kong Mars na iiwan nyo na pala ako dito, parang ganun. So sinabi nila na paunahin ko muna sila, tapos kung okay doon, saka ako mag-apply. Kaso siguro na konsensya yung aking isang Mars, sinabi niya sa akin nung araw na yon na sige na nga, mag-submit ka na ng CV mo, isubmit mo yung CV mo dito sa tao na to. So yung actually yung CV ko nga noon, yung picture ko noon hindi pa updated kasi yung picture ko yun, noon ay parang yung pa yung picture ko nung fresh grad ako. Kaya sinabi nung aking Mars na palitan ko daw kasi hindi ako magpapaniniwala ang may work experience kasi mukha daw akong nening-neni dun sa picture na parang inutusan ng suka. So tinulungan niya pa akong mag-picture sa toilet gamit yung phone niya, tapos inedit ko yung CV ko and then sinend ko dun sa tao na nagtatrabaho sa Singapore. Tapos parang after ilang weeks po ata, lahat kami ay naka-receive ng email for interview. Kaso ako yung unang-unang isasalang sa interview. Natatandaan ko yung interview na yon ay parang Tuesday ata.
Opo, yeah, tama. Tuesday ako i-interviewin. Kaso, parang nung time na yon ay meron na naman akong out of town assignment na for the whole week. Parang Monday ay kailangan ko nang pumunta sa site and then Friday ang aking balik. So, ang nangyari, ngayon lang to malalaman ng supervisor ko kung nanonood siya. Para lang ako maka-attend ng para ako maka-attend ng interview, ang ginawa ko po ay sick leave ako ng Monday at ng Tuesday. So, in-interview nila ako sa Dusit Thai Hotel sa Makati. And then, during the interview po ay sinabi sa akin na parang ang hiring pala po ay sa Pinas. Kasi yung company sa Singapore ay magba-branch out ng company sa Pilipinas at doon nila ilalagay yung mga ma-hire nila. Pero during the interview, tinanong nila ako kung magkakaroon ako ng parang opportunity to work in Singapore, kung open daw pa ako dun sa opportunity na yon. So, ang sinabi ko sa kanila na actually, yun nga yung akala kong ina-applyan namin sa Singapore. So, yun guys, hanggang sa nakauwi na ako, tinawagan ko yung aking mga katrabaho, in-inform ko sila na ang hiring is sa Pinas, hindi pala sa Singapore. Pero sinabi ko sa kanila na tinanong nila ako kung magkakaroon ng opportunity to work in Singapore, kung open ba ako dun sa possibility na yon. So yun guys, so nakapunta na ako ng site, pinadala na ako ng site ng Wednesday. And then nung Wednesday na yon, tinawagan ko yung mga kamars ko kasi yun yung schedule nila for interview to see kung ano yung tinanong sa kanila. So ang sabi ng aking mga katrabaho doon, ng aking mga Mars, ang sabi is same din ng sinabi sa akin na sa Pilipinas daw yung hiring, hindi daw sa Singapore. Pero wala sa kanila ang tinanong about opportunity to work in Singapore. So after ilang weeks yata, di ko matandaan kung after parang 2 weeks or kung ganong katagal, naka-receive kami lahat ng email update sa aming interview. So, lahat kami ay natanggap guys. Kaso nga lang, ang pagkakaiba ko lang sa kanila is ako, na bigyan ako ng opportunity na magtrabaho sa Singapore. So, yung email sa akin is, ang offer nila is mag-join sa company sa Singapore. Pero yung aking mga office mate, ang kanilang na-receive na offer is yung trabaho sa Pinas. Kaya nga sabi nung isa kong ka-Mars doon na parang, ano ba yan? Kung sino pa yung sabit, yung pa yung nakakuha ng magandang parang opportunity. Parang ganun yung sinabi niya. So, ayun guys, nung time na yon, kaya ako nagkaroon ng opportunity po na magtrabaho sa Singapore. So, nakapagtrabaho ako sa Pilipinas ng, I think, kung nasabi ko po sa inyo, parang 7 or 8 years before ako makapagtrabaho sa Singapore. Guys, nandito na ako. Ituloy ko mamaya yung aking kwento kasi nandito na ako sa site. Mag-site muna ako. See you later. Bye! A few moments later. So guys, I'm back. So, going back to my story po about my Singapore. So, yun na nga po. Nung naka-receive ako ng email and ang sabi ng company is gusto daw nila kung i-hire sa Singapore branch nila. Nag-usap kami ni Mark. Ang sabi ko kay Mark is gusto kong i-grab yung opportunity na yon kasi napakalaking tulong nun para sa amin ang pamilya
pamilya kasi yung main goal namin noon or yung main goal ko noon kaya tinanggap ko yung trabaho na yon is gusto ko mabayaran kaagad yung aming mortgage sa Pinas. So yun. So pumayag si Mark na makapagtrabaho ako sa Singapore, and then pumunta yata ako ng Singapore, guys, parang April 2014. Tapos after 5 months ay nag-resign ako dun sa company kasi nagkaroon naman po ako ng job offer sa Pilipinas na bilang estimator po ulit. Actually hindi ko matandaan kung ano yung talagang title, pero yung scope of work ko is almost the same po ng trabaho na ginagawa ko sa Pinas pati po sa Singapore. So more on pricing, estimation, parang ganun po. So nagkaroon ako ng job offer sa isang company sa Pinas na maganda naman siya. Parang I think okay naman po yung offer, parang enough naman po para sa aming pamilya na makapamuhay kami ng okay. Tapos maganda yung benefits, maganda yung salary. So tinanggap ko po. Kaya lang meron akong nalaman, kaya nag-decide na lang akong nag-stay sa Pilipinas. So nag-back out po ako dun sa offer sa akin sa Pilipinas. So pinull out ko yung aking resignation dun sa company ko sa Singapore. Ang sabi ko, magstay na lang ako doon. Kaso nga lang, ang naging agreement is kailangan gumawa ako ng promise letter para ma-pull out ko yung aking resignation. So yung promise letter na yon, guys, is parang nakalagay doon na hindi ako magre-resign in 2 years time. So ayun, gumawa ako noon, and then nakabalik ako sa trabaho as estimator po ulit sa Singapore. Yun po yung aking trabaho. So medyo less ng konti sa scope of work ko sa Pilipinas, kasi sa Singapore ang ginagawa ko lang naman ay mag-estimate, mag-attend ng meeting kung kailangan, pero kung hindi naman ako kailangan, hindi ko kailangan pumunta ng site or mag-attend ng meeting. So iyon, so nakabalik ako doon, and then parang December that year 2014, meron akong napag-inquiran na isang supplier, and nalaman ko na Filipino pala. So nung nagkausap kami, na find out namin na kakilala niya yung mga dati kong boss, yung may-ari ng company na pinagtrabahuhan ko sa Pinas, kasi parang hinahire pala siya doon. So ayun, hanggang sa nagkakwentuhan kami, and then natanong ko siya na kung merong hiring doon sa company nila, kasi yung company na yon is MNC. So gusto ko lang malaman ulit yung market value ko. So ayun na naman, kasi parang nagtry lang ako, kasi parang niisip ko naman wala naman talaga akong pangbalak lumipat nung time na yon, kasi alam kong hindi ako pwedeng lumipat dahil nga dun sa promise letter na ginawa ko. So pero nagtanong lang ako, parang nagbakasakali lang ako, guys. So nung pag-usap namin na yon, ang sabi sa akin nung Pinoy na kausap ko, nung time na yon ay wala silang hiring. Pero kapag ka nagkaroon ng hiring ay kokontakin niya ako. So hindi naman ako umasa, kasi syempre, di ba, hindi ko naman alam kung kailan sila magkaka-hiring, at isa pa, kailangan nakapag-stay ako dun sa company ng 2 years. Pero nung the following year, I think February yata yun or March ng 2015, kinontak niya ako. Tinanong niya ako kung interesado ba daw akong lumipat sa company nila. So nagtry lang ako, kasi nga, guys, gusto ko lang malaman kung ma-hire ba ako sa isang MNC. So nag-send ako ng CV, tapos in-interview nila ako,
And then, after the interview, na-hire ako. So, ayun. Doon na naman nagsimulang sumakit ang ulo ko. Kasi nga, gusto kong lumipat ng company. Kasi yung offer nila sa akin ay okay. At parang gusto ko din makapagtrabaho sa isang MNC. Dahil nga yung mga mga work na company na pinagtrabahuhan ko ay puro local company po. So parang gusto ko naman makatry ng isang malaking kumpanya. So submit ako ng resignation sa aking boss, pero yung boss ko kasi sa Singapore ay hindi siya aware na meron akong promise letter na ginawa. So sinend nung aking boss sa HR yung aking resignation, kaso nga lang in-inform siya ng HR about my promise letter. So in short po ay hindi po pumayag ang HR namin na mag-resign ako. Ang gusto nila ay tapusin ko ang 2 years bago ko umalis ng company. So, nangyari nun, kinausap ko ulit yung boss ko, parang siya yung naging negotiator, kasi gusto ko talagang makalipat, kasi parang gusto ko makaipon agad nung time na yon para makauwi agad ako ng Pinas at makasama ko yung family ko. So, yun yung sinabi ko dun sa boss ko na ang talagang reason kung bakit gusto kong lumipat ng MNC is dahil okay yung offer nila sa akin, malaking tulong yun para sa amin ng aking pamilya, para makauwi agad ako ng Pinas at makasama kong ang family ko. So, naiintindihan naman yun ng boss ko. Kaya, kinausap niya ulit yung HR, kaso nga lang talaga yung HR namin noong time na yun ay very firm sa kanilang decision na ayaw nila akong paalisin hanggat hindi ko na complete yung 2 years. So, nung time na yon parang naisip ko, itatry ko pa last, parang ganun yung naisip ko. So, ang sabi ko dun sa boss ko, kausapin ko yung may-ari. Pag hindi pumayag yung may-ari, then okay, mag-i-stay ako. Pero parang nung time na yon naisip ko hanggat kaya ko pang gawan ng paraan at makiusap, ay gagawan ko ng paraan. So, ayun, tinulungan ako ng boss ko na makakuha ng appointment dun sa may-ari ng company. So, kinausap ko yung may-ari ng company, sinabi ko yung totoo na meron akong offer at ito yung reason ko kung bakit gusto kong lumipat ng kabilang company. Yung company kasi nalilipatan ko guys ay competitor, kaya yung HR is talagang parang ayaw nila akong payagang lumipat. Pero yung may-ari naman ay naintindihan niya yung aking situation, napakabait ng may-ari ng company. Pinayagan niya akong umalis. Ang sabi nga niya sa akin, ang condition niya lang is wag kong ililik yung price list na ginagamit ko. So, yun. Okay na. So, that day then, sinabi sa akin ng may-ari na pwede na ako mag-hand over ng aking workload at yun na rin yung aking last day sa trabaho. So, yun guys. Kaya ako nakalipat ng company. So, dun sa una kong company na pinagtrabahuhan as estimator po sa Singapore, parang naka 1 year din po ata ako doon. Parang, April, 1 year. Tapos, nakalipat ako ng MNC at doon ako nakapagtrabaho ng 4 years bago po ako makapunta dito sa New Zealand. So, yung trabaho ko doon sa MNC is same din po, estimator. And then, after 4 years, yun nga, sabi ko sa inyo, kung napanood niyo yung aming vlog number 1, nagtry lang din ako maghanap ng job vacancy sa work ko dahil gusto ko lang din malaman kung ano yung market value. Tapos naisip ko dito sa New Zealand, tinype ko lang sa Google actually hanggang sa nalit ako sa website ng seek.com at doon ako nagpasa ng aking
CV or application sa seek.com. And then, yun na po guys, doon na nag-start. Nung nagpasa ako ng CV ko sa seek.com, may in-interview nila ako. Tapos, after nun, yun na po, na-hire na po ulit ako dito sa Singapore, sa New Zealand. Hindi ko na po siguro i-detail yung pag-hire sa akin dito kasi nabanggit ko na po siya dun sa vlog number 1 guys. So kung gusto niyo pong malaman, kung dun po sa mga hindi pa po nakakapanood ng vlog number 1 namin, please watch it po. So yun guys, so dun po nag-start akong yun po yung start ng pagpunta ko dito sa New Zealand. So, ang trabaho ko po rito sa New Zealand ay same din po as estimator po. So, yun guys, ang aking story. Kung ayun. Naghanap ako kasi ng parking guys, kaya parang nakailang paikot-ikot ako. Buti na lang, meron akong nakitang parking. So, yun guys, ang aking story sa aking career journey. So, siguro po ang ma-advise ko lang dun sa mga iba po na nagsisimula sa trabaho or katulad ko po na working mom na gustong mag-give up sa trabaho ay keep on fighting lang po. Sa bagay, meron po tayo kanya-kanyang priority sa buhay. Yung sa akin lang siguro, ang naging choice ko lang is to continue working instead na maging full-time mom. Pero yun lang po yung pinaka parang sad part kasi hindi ko naalagaan yung mga anak ko. Kahit na gustong gusto ko silang alagaan nung maliliit sila, parang kasi alam niyo naman po sa Pinas, parang hindi practical na isa lang po yung nagtatrabaho kung gusto nyong mabigyan ng magandang future yung mga bata, or naging practical lang siguro ko, pero ang naging kapalit naman nun ay yung time ko sa mga anak ko na wala naman po akong pinagsisisihan dahil kung hindi naman po dahil doon ay wala at hindi kami makakarating sa kung nasan man kami ngayon. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless po. Bye!